50 milyong piso, isang halagang sapat na para bumili ng bagong buhay at sapat na para pumatay ng sariling dugo at laman. Mainit at maalinsangan ang umaga ng ika-12 ng Marso taong 1996. 3 araw na lang bago sana makuha ni Mang Lando ang tseke mula sa isang malaking korporasyon na nakabili ng kanyang lupain sa Cavite. 50 milyon. Para sa isang 73 taong gulang na biyudo na buong buhay na nagbanat ng buto sa pagtatanim, ang halagang ito ay hindi biro. Isa itong sumpa na unti-unting sisira sa natitirang piraso ng kanyang pamilya. Ngunit imbes na magdiwang, ang natagpuan na lamang ng kanyang kapitbahay na si Aling Rosa nang umagang iyon ay ang matigas at malamig na bangkay ni Mang Lando na kahandusay sa gitna ng kanyang lumang sala. Nakadilat ang mga mata ng matanda, tila may tinitigan na isang nakakakilabot na anino bago siya tuluyang binawian ng hininga. Sa tabi ng kanyang dugoang ulo ay ang basag na paso ng halamang namana pa niya sa kanyang yumaong asawa. Nagkalat ang maitim na lupa at mga tuyong dahon, nakahalo sa natuyong dugo na umagos mula sa kanyang bunbunan na ngayoy nilalanggam na. Nang dumating ang mga pulis, mabilis nilang tinapos ang pagsusuri sa paligid. Matanda na si Mang Lando at may alta presyon. Malamang daw ay inatake ito sa puso dahil sa sobrang init ng panahon o dahil sa labis na pananabik sa darating na pera, natumba at aksidenteng tumama ang ulo sa mabigat na paso. Isang trahedya, oo, pero sa paningin ng mga otoridad, walang palatandaan ng foul play. Walang sira ang pinto, walang puwersahang pagpasok at buo pa rin ang mga lumang kagamitan sa loob ng bahay. Pero may isang piraso ng papel na nagbigay ng kakaibang pakiramdam kay Inspector Santos, ang batikang investigador na nakatoka sa kaso. Sa ibabaw ng malinis na mesa, sa pinakagitna kung saan imposibleng hindi mo mapansin pagpasok pa lang ng pinto, ay isang puting sobre, hindi man lang nagusot, hindi nabahiran ng alikabok o dumi. Sa loob nito ay isang sulat kamay na testamento. Lahat ng aking ari-arian at pera ay iiwan ko sa aking kaisa-isang anak na si Miriam. Nakapirma sa ibaba ang pangalan ni Mang Lando. May petsang 20 araw bago ang kanyang kamatayan. Si Miriam, 45 taong gulang, hiwalay sa asawa at nababaon sa patong-patong na utang dahil sa mga palpak na negosyo at pagkalulong sa sugal. Nang ipatawag siya sa presinto ilang oras matapos matagpuan ang bangkay ng ama, naglakad siya papasok na parang isang estranghero na naligaw lang ng landas. Walang panginginig sa kanyang mga kamay. Walang pamumula sa kanyang mga mata na magpapahiwatig na siya ay umiyak o kahit man lang nagluksa. Nakaupo lang siya sa harap ni Inspector Santos, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato at walang mababakas na emosyon. Tinanong siya ng investigador kung kailan niya huling nakita ang kanyang ama. Walang kurap siyang sumagot na dumaan siya noong nakaraang gabi, alas 7, saglit lang para kamustahin ang matanda. Wala daw silang pinag-awayan, maayos daw ang lahat. Pero sa loob-loob ni Miriam, habang kaharap ang pulisya at kalmadong sumasagot sa mga tanong, may isang malakas na sigaw na nagpipumiglas na makawala sa kanyang lalamunan. Tiningnan niya ang kanyang mga kuko. Wala namang bakas ng alikabok, wala nang bakas ng maitim na lupa. Hinugasan niya iyon ng maigi gamit ang malamig na tubig at sabon bago siya tuluyang umalis sa bahay ng kanyang ama noong gabing iyon. Ang totoo, bawat gabi ay hindi siya pinapatulog ng matinding galit at pagkasuklam. Ang kanyang ama ay isang tuod, isang makasariling matanda na mas pipiliin pang ibigay ang 50 milyon sa mga bahay ampunan kaysa iahon sa hirap ang sarili niyang kadugo. Paano nagawang tiisin ni Mang Lando na makita siyang nagkukumahog, halos mamatay sa kakahabol ng mga nagpapautang na handa siyang patayin anumang oras habang ito ay nakaupo lang sa kanyang lumang silya at nagbabasa ng Biblia? Sa isip ni Miriam, hindi niya ninanakaw ang pera.
Kinukuha lang niya kung ano ang nararapat na sa kanya mula pa noong isinilang siya. Kanya ang buhay na iyon. Kanya ang 50 milyon. Walang sino man ang pwedeng humadlang, kahit pa ang sarili niyang ama. Bumalik ang kanyang isip sa nangyari. 8:00 ng gabi, pumasok siya sa bahay, bitbit ang peking testamento na ipinagawa niya kay Kulas, isang kilalang pekeador ng mga dokumento sa rekto. 20,000 piso ang paunang bayad na ibinigay niya. Siguraduhin mo lang na walang ibang testamento ang tatay mo, Miriam. Kung hindi, sasabit tayo pareho, babala ni Kulas. At alam ni Miriam na kailangan niyang unahan ng matanda. Nagbanta kasi si Mang Lando na bukas din ay pupunta ito sa abogado para formal na ibigay ang lahat ng pera sa simbahan at sa mga ampunan. Walang matitira kay Miriam kundi barya. Wala kang kwentang anak. Halos marinig pa ni Miriam ang malat at nanginginig na boses ng kanyang ama habang nakatayo sila sa sala noong gabing iyon. Ni minsan hindi ka natutong tumayo sa sarili mong mga paa. Tapos ngayon, hihingiin mo sa akin ang perang pinaghirapan ko para ibayad sa mga sugal mo? Mamatay muna ako bago ko ibigay sa iyo ang 1 kusing. Mamatay muna ako. Ang mga salitang iyon ang nagpaikot sa paningin ni Miriam. Kung iyon ang gusto ng matanda, sino siya para humindi? Sa kasalukuyan, sa harap ni Inspector Santos, nanatiling kalmado si Miriam. Inspektor, pwede na ba akong umuwi? Kailangan ko pang asikasuhin ang burol ng papa. Isang perpektong pagpapanggap. Walang makakapansin. Ang testamento ay malinaw. Ang pera ay mapupunta sa kanya. Ngunit hindi niya alam na sa kabilang kalsada, habang tinititigan ang bahay ni Mang Lando na nilagyan ng police line, hindi mapakali si Aling Rosa. Hindi makatulog ang matandang kapitbahay at pilit na tinatakpan ang kanyang mga tainga. May bumabagabag sa kanyang konsensya. Patuloy na bumabalik sa kanyang alaala ang mga tunog na narinig niya noong gabing mamatay si Mang Lando. Hindi iyon simpleng pagbagsak ng isang matandang inatake sa puso. Narinig niya ang matinis na boses ni Miriam na sumisigaw ng pabalang. Narinig niya ang pagmamakaawa ng isang matanda. At higit sa lahat, narinig niya ang isang mabigat at nakakabinging kalabog na sinundan ng nakakatakot na katahimikan. Habang nakangiting lumabas ng presinto si Miriam, inaasahan na mahahawakan na niya ang tseke ng 50 milyon at handa ng tumakas patungong ibang bansa. Hindi niya napansin ang isang maliit ngunit mapanganib na detalye na naiwan sa lumang bahay. Isang lihim na nakabaon sa ilalim ng mga sahig na kahoy na tahimik na naghihintay ng tamang oras. Ano ang tunay na nangyari noong gabing iyon sa loob ng sala nang talikuran ni Mang Lando ang kanyang anak at anong papel ang ibinao ng matanda sa ilalim ng mismong kinatatayuan ng kanyang dugo ang katawan bago siya tuluyang pinatumba. Hindi sumipot si Miriam sa libing ng kanyang ama. Habang ibinababa ang kabaong ni Mang Lando sa ilalim ng mainit na araw, nagtatago siya sa loob ng isang madilim na kwarto ng hotel sa kabilang dulo ng syudad. Tinatawagan siya ng mga kamag-anak, ng mga tiyahin at tiyuhin na nagtataka kung bakit wala ang kaisa-isang anak ng namayapa. Ngunit hinayaan lang niyang magring nang magring ang kanyang telepono hanggang sa mamatay ang baterya nito. Sa paningin ng iba, isa siyang anak na labis na nagluluksa at walang lakas ng loob na makita ang ama sa huling hantungan. Ngunit ang totoo, hindi niya kayang tingnan ang mukha ng matanda. Natatakot siya na baka paglapit niya sa kabaong ay biglang idilat nito ang kanyang mga mata at ituro siya sa harap ng maraming tao. 1 buwan ang lumipas. Tuluyan nang isinara ng pulisya ang investigasyon. Walang nakitang butas, walang nakitang ebidensya ng krimen, natural na kamatayan. Iyon ang opisyal na deklarasyon. Kasabay nito, dumating ang araw na pinakahihintay ni Miriam. Hawak na niya ang tseke, 50 milyong piso.
Nang dumampi ang kanyang mga daliri sa manipis na papel na iyon na may tatak ng bangko, umasa siyang makakaramdam siya ng kalayaan. Umasa siyang ang bigat na nakadagan sa kanyang dibdib mula noong gabing iyon ay tuluyan ng mawawala. Umasa siyang mabubura ng mga numerong iyon, ang alaala ng basag na paso, ang amoy ng malansang dugo at ang huling pagtingin sa kanya ng kanyang ama. Ngunit walang nagbago. Ang tseke ay naging tila isang isinumpang bagay na mas lalong nagpabigat sa kanyang paghinga. Upang takasan ang mga multo ng kanyang nakaraan, mabilis na ibinenta ni Miriam ang mga natitirang ari-arian at lumipad patungong Pattaya, Thailand. Pinili niya ang lugar na ito dahil walang nakakakilala sa kanya. Dito, ang pera ay kayang bumili ng bagong pangalan, bagong mukha at bagong buhay. Bumili siya ng isang marangyang villa na may malaking pool, kumuha ng mga taga-silbi na hindi nakakaintindi ng kanyang wika at pilit na nilunod ang kanyang sarili sa karangyaan. Araw-araw, nagpupunta siya sa mga pinakamahal na kasino, nagwawaldas ng libu-libong piso sa isang gabi, umiinom ng mga mamahaling alak hanggang sa mawalan ng malay. Ginawa niya ang lahat para lang hindi niya maalala ang Cavite. Ginawa niya ang lahat para matakasan ang katahimikan. Dahil sa tuwing sasapit ang gabi at mag-iisa siya sa kanyang malaking kwarto, ang katahimikan ay nagiging bingi. Sa 18 taon ng kanyang pananatili sa Thailand, hindi siya kailanman nagkaroon ng mahimbing na tulog. Bawat pagpikit ng kanyang mga mata, bumabalik siya sa lumang sala ng kanilang bahay. Naririnig niya ang paghampas ng paso. Naririnig niya ang sarili niyang humihikbi habang nakatingin sa dugo ang kamay. At ang pinaka-nakakatakot sa lahat, madalas siyang managinip na nakaupo ang kanyang ama sa paanan ng kanyang malambot na kama. Basa ng dugo ang buhok, nakatingin sa kanya ng seryoso at pabulong na sinasabi, "Akin ang perang iyan, Miriam. Ibabalik mo iyan sa akin." Gigising siyang sumisigaw, basang-basa ng malamig na pawis at halos hindi makahinga sa matinding kaba. Ang 50 milyon ay hindi nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Naging pambili ito ng kanyang sariling selda kung saan ang kanyang konsensya ang siyang walang awang gwardiya. Habang unti-unting nabubulok ang kaluluwa ni Miriam sa loob ng kanyang ginintuang hawla sa Thailand, tumakbo ang panahon sa Pilipinas. 18 taon. Ang lumang bahay ni Mang Lando na iniwanang tiwangwang at nababalot ng matataas na damo ay tuluyan ng nabili ng isang mas malaking developer noong taong 2014. Nakatakda itong gibain upang bigyang daan ang isang modernong pamilihan. Umaga ng Mayo, maingay ang tunog ng mga bulldozer at pison na unti-unting sumisira sa mga haligi ng lumang bahay. Alikabok at alingaw-ngaw ng nababaling kahoy ang pumuno sa hangin. Si Mang Tomas, isang veteranong kargador, ay inatasang baklasin ang mga natitirang sahig na gawa sa matigas na kahoy ng nara sa bandang sala, ang eksaktong lugar kung saan binawian ng buhay si Mang Lando. Habang pinupukpok niya ng maso ang isang matigas na bahagi ng sahig, napansin niyang may kakaibang guwang sa ilalim nito. Hindi ito gawa ng anay, sinadya itong butasin at takpan. Dala ng kuryosidad, tinanggal ni Mang Tomas ang mga pako at inangat ang kahoy. Tumambad sa kanya ang isang makapal na plastik na binalot ng tape, puno na ng alikabok at agiw, ngunit buo pa rin. Nang punitin niya ang plastik, nakita niya ang isang lumang sobrang kulay kape. Walang pangalan sa labas, ngunit nang buksan niya ito at basahin ang laman, kumunot ang kanyang noo. Agad niyang tinawag ang kanilang kapatas na siya namang mabilis na tumawag sa pulisya. Nang dumating ang bagong hepe ng investigasyon na si Inspector Cruz at basahin ang dokumento, nanlamig ang kanyang buong katawan. Hawak niya ang tunay na huling habilin at testamento ni Mang Lando na may petsang 3 araw bago ang malagim na gabi ng kanyang kamatayan. Ang nilalaman nito ay direktang sumasalungat sa testamentong nagbigay kay Miriam ng 50 milyon, 18 taon na ang nakararaan.
Ano ang eksaktong nakasulat sa lumang papel na ito na nagtulak kay Inspector Cruz para agad na ipag-utos ang paghahanap sa nawawalang si Miriam at buksang muli ang kasong matagal nang inilibing sa limot? Nanginginig ang mga kamay ni Inspector Cruz habang maingat niyang binabasa ang mga salitang nakasulat sa lumang papel. Naninilaw na ang mga gilid nito at amoy lupa. Ngunit ang asul na tinta na ginamit ng mismong nagsulat ay nanatiling malinaw at buo. Ito ay ang tunay na huling habilin ni Mang Lando. May petsang 9 ng Marso, taong 1996, 3 araw bago siya natagpuang walang buhay. Ako, si Lando, sa aking buong katinuan, ay nagpapasiya na ang lahat ng aking yaman, kabilang ang 50 milyong piso mula sa pagkakabenta ng aking lupa, ay ibibigay ko ng buong buo sa bahay kanlungan ng mga ulila at sa ating parokya. Walang anumang sentimo ang mapupunta sa aking anak na si Miriam, sapagkat ang perang ito ay para sa kabutihan at hindi para sa sugal at kasakiman. Halos matigil ang paghinga ni Inspector Cruz. Kung ang papel na ito ang totoo, ano ang testamentong ipinakita ni Miriam 18 taon na ang nakararaan? Mabilis na ipinag-utos ng hepe na halungkatin ang mga inalikabok na kahon sa bodega ng presinto. Nang matagpuan niya ang lumang kopya ng unang testamento na nagbigay ng buong 50 milyon kay Miriam, inilagay niya ang 2 dokumento ng magkatabi sa ibabaw ng kanyang mesa. Gamit ang isang malinaw na ilaw at lente, sinuri niya ang mga kurba ng mga letra at ang bigat ng panulat. Kahit hindi pa man nakakarating ang mga eksperto sa pagsusuri ng sulat kamay, alam na ni Inspector Cruz ang nakakakilabot na katotohanan. Ang testamento ni Miriam ay isang huwad na dokumento. Isang kasinungalingan na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. At kung peke ang dokumentong iyon, iisang bagay lang ang ibig sabihin nito. Ang pagkamatay ni Mang Lando ay hindi isang aksidente. Ito ay isang planadong pagpatay na tinakpan ng kahusayan at malamig na sikmura ng sarili niyang kadugo. Walang sinayang na oras si Inspector Cruz. Ipinatigil niya ng tuluyan ang paggiba sa lumang bahay sa Cavite. Binalot ng dilaw na laso ng pulisya ang buong paligid, hindi na bilang isang simpleng lugar na gigibain, kundi bilang isang opisyal na lugar ng krimen. Ipinatawag niya ang mga pinakamagagaling na eksperto sa siyensya ng investigasyon na hindi pa naiimbento o ginagamit ng lubusan noong panahon ni Inspector Santos. Pagsapit ng gabi, binalot ng matinding dilim ang loob ng inabandonang sala. Dumating ang mga investigador na nakasuot ng mga puting kasuotan. May dala silang mga makabagong kagamitan at isang espesyal na kemikal na idinisenyo upang maghanap ng mga bakas ng dugo kahit ilang dekada pa ang lumipas, kahit pa ilang beses itong nilinis at hinugasan. Winasik nila ang kemikal sa buong sahig na gawa sa Nara, lalo na sa bahagi kung saan natagpuan ang nakahandusay na katawan ni Mang Lando. Nang patayin nila ang lahat ng ilaw at buksan ang kanilang mga espesyal na asul na ilawan, isang nakakagimbal na tanawin ang unti-unting lumitaw sa dilim. Ang sahig ay nagliwanag ng kulay asul. Hindi ito simpleng patak ng dugo na nagmumula sa isang taong natumba at tumama ang ulo. Ang liwanag ay may hugis ng isang malakas na sabog, tumalsik mula sa gitna patungo sa mga dingding at sa mga paa ng lumang silya. Sa paningin ng mga eksperto, napakalinaw ng sinasabi ng mga bakas na ito. Si Mang Lando ay nakaupo o nakatayo nang siya ay malakas na hampasin mula sa itaas gamit ang isang napakabigat na bagay. Ang paso ng halaman ay hindi nahulog kasama niya. Ginamit ito bilang isang brutal na sandata para basagin ang kanyang bungo at tapusin ang kanyang hininga. Pinatay ni Miriam ang kanyang ama. Sa mga sandaling iyon, ang malamig na hangin sa loob ng lumang bahay ay tila may dalang sumpa na naghihintay ng katarungan. Mabilis na nakipag-ugnayan si Inspector Cruz sa pandaigdigang pulisya. Hinalungkat nila ang mga lumang tala ng imigrasyon at mga bank accounts.
Natuklasan nilang ang 50 milyong piso ay inilipat sa iba't ibang pangalan at dinala sa Thailand ilang buwan matapos ang libing. Ang babaeng nagtago sa likod ng huwad na buhay ay kailangan ng pagbayarin. Samantala, sa isang marangyang villa sa Pattaya, bumubuhos ang napakalakas na ulan. Si Miriam, na ngayoy 63 taong gulang na, ay nakaupo sa harap ng kanyang malaking salamin. Ang kanyang mukha na dating balot ng pagmamataas ay ngayon ay puno ng malalalim na kulubot at maitim na paligid ng mga mata. Kahit ilang mamahaling krema ang kanyang ipahid, hindi nito matakpan ang epekto ng 18 taong walang tulog. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang humahawak sa isang baso ng matapang na alak. Nitong mga nakaraang araw, lalong naging malala ang kanyang mga guni-guni. Naririnig niya ang mga yabag ng kanyang ama sa labas ng kanyang kwarto. Naririnig niya ang paghinga nito sa kanyang batok sa tuwing siya ay nag-iisa sa madilim na pasilyo ng kanyang mansyon. Wala siyang kaibigan, wala siyang pamilya. Ang kanyang mga katulong ay palihim siyang tinitingnan na parang isang baliw na babaeng kausap ang sarili sa gabi. Ang 50 milyon ay paubos na. Ninakaw ng mga taong pinagkatiwalaan niya sa negosyo na mas tuso pa sa kanya at inubos ng kanyang walang katapusang pagkalulong sa sugal upang takasan ang kanyang isip. Ngayon, naiwan siyang mag-isa, nakakulong sa ginintuang hawla ng kanyang sariling kasalanan. Habang nakatingin siya sa kanyang refleksyon, tila nakita niya ang mukha ng kanyang ama na nakapatong sa kanyang balikat, duguan at nakadilat ang mga mata. Napasigaw si Miriam at naibato ang baso sa salamin. Basag. Nagkalat ang mga piraso ng bubog at alak sa sahig. Humihingal siya, sapo ang kanyang dibdib, sinusubukang kumbinsihin ang sarili na imahinasyon lamang ang lahat. Patay na ang matanda. Hindi na ito babalik. Nakabaon na ang lahat sa limot. Ngunit bago pa man niya mapakalma ang kanyang sarili, nang ibabaw ang isang tunog na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. May kumatok sa kanyang malaking pinto na gawa sa matigas na kahoy. 3 mabibigat, mababagal at malalakas na katok. Imposible. Walang bisitang dumadating sa kanya ng ganitong kalalim ang gabi, lalo na sa gitna ng malakas na bagyo. Sino ang nasa labas ng kanyang pinto? Ang mga otoridad ba na sa wakas ay natunton ang kanyang pinagtataguan o ang mga multo ng kahapon na dumating upang singilin ang pautang na gawa sa dugo? Bumukas ang pinto bago pa man niya tuluyang maabot ang busol. Hindi ang dugo ang multo ng kanyang ama ang sumalubong sa kanya mula sa gitna ng malakas na bagyo, kundi ang mga nakakapasong ilaw mula sa mga flashlight ng mga armadong lalaki. Mga pulis ng Thailand, kasama ang ilang matitikas na opisyal ng Interpol. Wala silang dalang kabaong, ngunit para kay Miriam, ang mga posas na bakal na inilagay sa kanyang nanginginig na mga pulso ay kasing lamig ng kamatayan. Hindi siya nanlaban. Habang idinidiin ang kanyang mukha sa malamig na pader ng kanyang marangyang mansyon, isang nakapagtatakang pakiramdam ang bumalot sa kanyang dibdib. Takot, oo. Ngunit may kasama itong tila isang malalim na pagbuntong hininga. Sa loob ng 18 taon, araw-araw siyang tumatakbo. Araw-araw siyang lumingon sa kanyang likuran, umaasang hindi pa siya nauabutan ng batas at ng kanyang sariling konsensya. Ngayon, tapos na ang karera. 2 araw matapos ang pag-aresto, ibinalik si Miriam sa Pilipinas. Ang babaeng umalis na nakasuot ng mga diamante at mamahaling damit ay bumalik na nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng mga preso. Mukha siyang pagod, matanda, at tuluyan ng pinagkaitan ng pag-asa. Pinasok siya sa isang maliit, madilim at malamig na kwarto sa presinto ng Cavite. Ang amoy ng lumang pintura at kape ay nagpabalik ng mga alaala ng araw na una siyang kinwestiyon tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Ngunit ngayon, wala na ang investigador na madaling naniwala sa kanyang mga kasinungalingan.
Ang nakaupo sa kabilang dulo ng mesa ay si Inspector Cruz na may malamig na tingin na tila tumatagos hanggang sa pinakasulok ng kanyang itim na kaluluwa. Inilapag ni Inspector Cruz ang mga larawan sa ibabaw ng mesa. Mga larawan ng sahig na kahoy, nagliliwanag sa kulay asul na epekto ng kemikal. Alam mo ba kung ano ito, Miriam? Mahinahong tanong ng pulis. Dugo ito ng tatay mo. Dugo na tumalsik nang hampasin mo siya sa ulo gamit ang paso ng halaman. 18 taon mong inisip na malinis na ang ginawa mo, pero ang dugo ay hindi nakakalimot. Sumisigaw ito ng katarungan. Napalunok si Miriam, pilit na pinapatigas ang kanyang mukha. Wala akong alam diyan. Aksidente ang nangyari sa kanya. Sinabi na iyan ng mga pulis noon. Natumba siya dahil sa sakit niya. At yung testamento, binigay iyon sa akin ng papa ko. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Inspector Cruz. Kinuha niya ang isa pang dokumento mula sa kanyang folder, ang tunay na testamento na natagpuan sa ilalim ng sahig. Iniharap niya ito kay Miriam. Kung ganoon, bakit ito ang nakabaon sa ilalim ng mismong kinamatayan niya? Isang testamentong nagbibigay ng lahat ng kanyang yaman sa ampunan. 3 araw bago siya namatay, nagpunta siya sa abogado. Nalaman mo iyon, hindi ba? Umiwas ng tingin si Miriam. Peke iyan. Gusto lang akong sirain ng mga kamag-anak kong mukhang pera na inggit sa nakuha ko. Hindi nagalit si Inspector Cruz. Bagkus, tumayo siya at lumapit sa pinto ng kwarto. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Sabi ko na nga ba, at ipipilit mo pa rin ang kasinungalingan mo. Akala mo siguro ay nadala na sa kabilang buhay ng tatay mo ang katotohanan. Kaya may dinala akong isang tao na siguradong makakapagpabago ng isip mo. Pumasok ang isang matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair, tinutulak ng isa pang pulis. Maputla na ito, halos kalbo na, at humihinga ng may kasamang tunog na parang sipol. Ngunit nang magkatinginan sila ni Miriam, nanlaki ang mga mata ng babae at halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ito ay si Kulas, ang pekeador mula sa rekto. Kilala mo ba siya, Miriam? Tanong ni Inspector Cruz. Umubo ng malakas si Kulas bago magsalita. Ang boses niya ay basag at mahina, pero sapat na para wasakin ang huling pader na pinagtataguan ni Miriam. Tagal nating hindi nagkita, Miriam. 20,000 lang ang binayad mo sa akin noon. Sabi mo, babalikan mo ako kapag nakuha mo na ang 50 milyon para ibigay ang natitira. Inantay kita, pero tumakbo ka pa abroad. Sinungaling, sigaw ni Miriam, nanginginig ang buong katawan. Pinilit niyang tumayo ngunit mabigat siyang napigilan ng kanyang mga posas. Hindi ko kilala ang matandang iyan. Binayaran niyo siya para idiin ako. Tumingin si Kulas kay Inspector Cruz. Pagkatapos ay muling ibinaling ang matalim na tingin sa nagwawalang babae. Naitago ko pa ang lumang notebook ko, Miriam. Nandoon ang mga draft ng pirma ng tatay mo na pinagpraktisan ko. Nandoon din ang eksaktong petsa kung kailan ka lumapit sa akin. Pero alam mo kung ano ang hindi ko makakalimutan. Huminto si Kulas at tinitigan siya ng may halong poot at pandidiri. Yung sinabi mo sa akin noong iniabot ko sa iyo ang peking testamento. Sabi mo, siguraduhin kong mukhang makatotohanan dahil kinabukasan sisiguraduhin mong hindi na makakapagsalita pa ang matanda. Tila binuhusan ng yelo si Miriam. Unti-unting nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod at napabagsak siya pabalik sa silya. Umiikot ang buong kwarto. Wala na siyang lusot. Ang siyensya, ang mga ebidensya, ang saksi lahat sila ay nakaturo sa kanya. Binubura ang 18 taon ng kanyang kasinungalingan. Lumapit si Inspector Cruz at inilapit ang mukha kay Miriam na ngayoy tahimik at umiiyak na ng mapapait na luha. Tapos na ang pagtatago, Miriam. Panahon na para bayaran mo ang utang mo sa tatay mo. Ngayon, gusto kong marinig mula mismo sa mga labi mo. Ano ba talaga ang eksaktong nangyari noong gabing iyon nang iangat mo ang paso para patayin ang sarili mong ama? Natahimik si Miriam.
Unti-unting umangat ang kanyang paningin, ang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang mga kulubot na pisngi. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsalita, upang ibunyag ang pinakamadilim na lihim ng gabing iyon, ngunit may isang detalyeng sasabihin niya na babago sa buong kwento ng pagpatay. Sino pa ang nasa loob ng bahay ng gabing iyon bukod sa kanilang dalawa? Hindi ako nag-iisa ng gabing iyon. Ang mga salitang lumabas sa nanginginig na mga labi ni Miriam ay tila isang malamig na hangin na biglang pumasok sa loob ng masikip na kwarto ng investigasyon. Kumunot ang noo ni Inspector Cruz. Isang bagong pahina ng kaso ang biglang nabuksan. Isang detalyeng hindi kailanman lumitaw sa anumang ulat ng kapulisan, 18 taon na ang nakararaan. Bumalik ang isip ni Miriam sa malagim na gabi ng 11 ng Marso, taong 1996. Madilim ang buong kalangitan at walang tigil ang pagbuhos ng malakas na ulan na tila nagbabadya ng isang trahedya. Nakatayo siya sa labas ng lumang bahay ng kanyang ama. Basang-basa ang kanyang mga damit, ngunit hindi ang ulan ang nagpapanginig sa kanyang buong katawan. Takot ito, isang malalim at nakakaparalisang takot. Sa likuran niya, sa loob ng isang itim na kotseng nakaparada sa masukal na bahagi ng kalsada, nakaupo si Arturo. Isa siyang kilabot na tagapaningil ng isang malaking sindikato ng sugal sa Maynila. Hindi na mabilang ang mga taong nawala na parang bula dahil hindi nakapagbayad kay Arturo. 2 milyong piso ang utang ni Miriam, lumobo dahil sa patong-patong na interes. Bago siya bumaba ng kotse ng gabing iyon, hinawakan ni Arturo ang kanyang leeg ng napakahigpit hanggang sa halos hindi siya makahinga. Ang malamig na baril ay nakadiin sa kanyang tagiliran. Huling gabi mo na ito, Miriam, bulong ni Arturo na parang ahas. Kung hindi mo ilalabas ang pera ng matanda ngayon, hindi na aabutin ng sikat ng araw ang buhay mo. Buburahin kita at isusunod ko ang mga anak mo. Ang banta sa buhay ng kanyang mga anak ang tuluyang sumira sa huling hibla ng kanyang katinuan. Desperado, pumasok si Miriam sa loob ng bahay. Tahimik at payapa ang paligid sa loob. Amoy ng lumang kahoy at paboritong kape ng kanyang ama ang sumalubong sa kanya. Nakaupo si Mang Lando sa kanyang lumang tumba-tumba sa sala, nagbabasa ng Biblia sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang ilawan. Ang kapayapaan sa mukha ng matanda ay tila isang malaking insulto sa naghihingalong kaluluwa ni Miriam. Lumuhod siya sa harapan ng kanyang ama. Umiyak siya ng buong pait, nagmakaawa at sinabi ang totoo tungkol kay Arturo at sa baril na naghihintay sa labas. Papa, maawa ka sa akin. Papatayin nila ako. Papatayin nila ang mga apo mo. Ibigay mo na sa akin ang pera, parang awa mo na. Ngunit imbes na yakapin siya, isinara ni Mang Lando ang kanyang Biblia at tiningnan siya ng may matinding kalungkutan at pagkabigo. Hanggang kailan ka magpapakain sa demonyo, Miriam? Ilang beses na kitang tinulungan, ngunit lalo ka lang nalulubog sa putik. Ang perang iyon ay hindi para bayaran ang mga kasalanan mo. Ibinigay ko na ang lahat sa Diyos at sa mga batang ulila na mas nangangailangan. Hindi mo pwedeng gawin iyan, sigaw ni Miriam. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng galit. Dugo mo ako, karapatan ko ang perang iyan. Tumayo si Mang Lando, mahina ngunit buo ang paninindigan. Karapatan? Wala kang karapatan sa pawis ko. At huli na ang lahat, Miriam, nakagawa na ako ng testamento. Itinago ko na kung saan hindi mo kailanman makikita, umuwi ka na. Harapin mo ang mga kasalanan mo. Mas mabuti pang mamatay ka nang may malinis na budhi kaysa mabuhay ng patuloy na nagtatago sa dilim. Tinalikuran siya ng kanyang ama upang maglakad papunta sa kusina. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Miriam. Ang boses ni Arturo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan kasabay ng tunog ng pagkasa ng baril. Nakita niya ang kanyang mga anak na walang buhay. Nakita niya ang sarili niyang nakahandusay sa kalsada
At ang tanging tao na makakapigil nito ay ang matandang naglalakad palayo sa kanya, ang matandang mas pipiliin, pangmamatay siya kaysa ibigay ang pera. Nabura ang pagmamahal, nabura ang konsensya. Ang tanging natira ay ang hayop na uhaw sa kaligtasan. Napatingin si Miriam sa malaking paso ng halaman sa gilid ng mesa. Gawa ito sa makapal at mabigat na luwad, puno ng matigas na lupa. Hindi niya namalayan na lumapit siya rito. Ang kanyang mga kamay na nanginginig sa takot kanina ay naging kasing tigas ng bakal nang buhatin niya ang paso. Napakabigat nito, ngunit ang kanyang desperasyon ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inaasahang taglay niya. Naglakad siya palapit sa likuran ng kanyang ama. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit walang tunog. Rinig na rinig niya ang sarili niyang paghinga. Nakita niya ang maputing buhok ng matanda. Itinaas niya ang paso ng buong lakas. Sa sandaling iyon, bago pa man niya tuluyang ibagsak ang mabigat na bagay, biglang huminto si Mang Lando sa paglalakad. Tila nakaramdam ang matanda ng kakaibang lamig sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at sa isang maikling sandali, nagkatinginan silang mag-ama. Nakita ni Mang Lando ang mata ng kanyang anak, mga matang nilamon na ng kasakiman at takot. Nakita rin niya ang malaking pasong nakaamba sa kanyang ulo. Ngunit wala siyang ginawang pag-iwas, wala siyang isinigaw na paghingi ng tulong. Bagkus, sa huling pagkakataon, bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin, isang mahina ngunit nakakikilabot na bulong ang lumabas sa mga labi ni Mang Lando habang itinuturo nito ang sahig sa kanyang paanan. Isang bulong na 18 taong bumabagabag sa isipan ni Miriam hanggang sa mismong sandaling ito sa loob ng presinto. Miriam, alam niya, kasabay ng pagbagsak ng paso at ng malakas na tunog ng pagkabiyak ng bungo at luwad, natumba si Mang Lando. Dugo ang umagos sa sahig na gawa sa nara. Ngunit habang nakatingin si Miriam sa walang buhay na katawan ng kanyang ama, hindi ang dugo ang nagpatayo sa kanyang mga balahibo, kundi ang huling sinabi nito. Sino ang tinutukoy ng kanyang ama? Sinong alam niya? At paano nalaman ng matanda na may ibang tao sa labas o mas nakakagimbal? May ibang tao ba sa loob ng bahay na nakasaksi sa lahat ng ginawa niya? Sino ang tinutukoy niya? Ang tanong na iyon ay lumabas mula sa tuyo at nanginginig na lalamunan ni Miriam. Sa loob ng 18 taon, ang huling bulong ng kanyang ama ay naging isang nakakabaliw na palaisipan na bumabagabag sa kanyang mga panaginip. Alam niya, sino ang nakakaalam? Tinitigan siya ni Inspector Cruz nang may matinding awa at pagkasuklam. Dahan-dahan nitong isinara ang folder sa ibabaw ng mesa at sumandal sa kanyang upuan. Hindi mo pa rin ba naiintindihan, Miriam? Mahinahong tanong ng investigador. Ngunit ang bawat salita ay kasing bigat ng tingga. Sa tingin mo ba ay totoong minalas ka lang sa negosyo kaya naubos ang 50 milyon mo sa Thailand? Sa tingin mo ba ay nagkataon lang na bawat sulok na takbuhan mo sa ibang bansa ay may mga taong nakakakilala sa iyo at patuloy na humihingi ng pera? Kumunot ang noo ni Miriam. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Ano ang ibig mong sabihin? Kumuha si Inspector Cruz ng isa pang litrato mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa harap ni Miriam. Isang lumang larawan ito ng isang lalaking may peklat sa mukha, nakangiti habang hawak ang isang makapal na bungkus ng dolyar. Si Arturo, ang sindikatong nagbanta sa kanyang buhay. Nang buksan namin muli ang kaso, hindi lang ang peking testamento ang sinuri namin, paliwanag ni Inspector Cruz. Sinundan namin ang daloy ng pera mo. Natuklasan namin na buwan-buwan, sa loob ng 18 taon, nagpapadala ka ng milyon-milyong piso sa isang nakatagong bank account na nakapangalan kay Arturo. Pinipiga ka niya, Miriam, at alam mo kung bakit hindi ka makapalag sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Miriam. Tila umatras ang lahat ng dugo sa kanyang mukha habang dahan-dahang nabubuo ang isang nakakagimbal na katotohanan sa kanyang isipan.
Nang gabing patayin mo ang tatay mo, patuloy ng investigador, hindi naghintay si Arturo sa labas. Sumunod siya sa iyo. Nakatayo siya sa madilim na bahagi ng inyong kusina. Nakita ng tatay mo ang anino ng lalaking may hawak na baril sa likuran mo. Nang itaas mo ang paso, hindi ang sarili niyang buhay ang inisip ng matanda. Binalaan ka niya. Alam niya, binalaan ka niya na nakikita ni Arturo ang lahat at gagamitin niya iyon para alipinin ka habang buhay. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa dibdib ni Miriam. Napahawak siya sa kanyang buhok at napayuko sa ibabaw ng malamig na mesa. Kaya pala kahit anong tago niya sa Thailand, palaging nakakarating kay Arturo ang kanyang lokasyon. Bawat sentimo na kanyang ninakaw, kapalit ng buhay ng kanyang ama, ay napunta lamang sa kamay ng demonyong nagbanta sa kanya. Akala niya ay binili niya ang kanyang kalayaan ng gabing iyon, ngunit ang totoo, isinuko niya ang kanyang kaluluwa sa mas malupit na halimaw. Ang huling ginawa ng kanyang ama bago ito bawian ng buhay ay hindi ang isumpa siya, kundi ang subukang iligtas siya mula sa isang bitag na siya mismo ang gumawa. Sinira mo ang buhay mo, Miriam. Bulong ni Inspector Cruz bago tuluyang tumayo. Pinatay mo ang kaisa-isang taong handang magpatawad sa iyo para sa perang hindi mo naman pala mapapakinabangan. Pagkaraan ng 7 buwan, ibinaba ang hatol ng husgado, reclusion perpetua, habang buhay na pagkakakulong para sa krimen ng parricide o pagpatay sa sariling magulang. Wala ni isa mang kamag-anak o kaibigan ang dumalo sa pagbasa ng kanyang sentensya. Wala ring anak na sumalubong sa kanya, matagal na siyang itinakwil ng mga ito nang malaman nila ang buong katotohanan. Sa kabilang banda, ang mga natirang halaga mula sa interes ng pera at ang kinita mula sa pagkakabenta ng iba pang ari-arian ni Mang Lando ay formal na inilipat sa bahay kanlungan ng mga ulila. Natupad ang huling habilin ng matanda. Ang perang nagmula sa pawis ng isang mabuting ama ay nagbigay ng bagong pag-asa, edukasyon at masaganang pagkain sa daan-daang batang walang pamilya. Buhay ang nawala, ngunit napakaraming buhay ang nadugtungan. Sa loob ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong, nakaupo si Miriam sa isang sulok ng madilim at malamig na selda. Ang dati niyang makikinis na kamay na binalot ng mga gintong alahas ngayon ay nanginginig, puno ng kalyo at nakapatong sa kanyang manipis na tuhod. Puti na ang lahat ng kanyang buhok at malalim na ang kanyang mga mata. Sa tuwing sasapit ang gabi at uulan ng malakas, palagi siyang nakatingin sa kisame. Naririnig niya ang bawat patak ng ulan na tumatama sa yero. Rinig na rinig din niya ang patak ng tubig mula sa sirang gripo sa labas ng kanyang selda, isang tunog na palaging nagpapaalala sa kanya sa patak ng dugo ng kanyang ama sa sahig na Nara. Wala na siyang 50 milyon, wala na siyang pamilya, wala na siyang pangalan. Ang tanging kasama niya ngayon ay ang walang hanggang pagsisisi na unti-unting kumakain sa kanyang katinuan araw at gabi. Habang nakatingin si Miriam sa mga rehas na bakal na naghihiwalay sa kanya sa malayang mundo, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi kasabay ng pagtulo ng isang mainit na luha. Kung bibigyan ka ng pagkakataong pumili sa pagitan ng pag-ibig ng isang pamilya at ng 50 milyong piso na may kakabit na sumpa, hanggang saan ang kaya mong isugal bago mo mapagtanto na ang pinakamalaking halaga na babayaran mo ay ang sarili mong kaluluwa?